March 16, 2004, isang misteryosong lalaki ang pumasok sa Late Casino sa London at tahimik na umupo sa roulette table. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimula siyang tumaya ng sunod-sunod. Galit na galit, pero palagi sa parehong grupo ng mga numero. Pagkalipas ng ilang segundo, nanalo siya, pero sa halip na magdiwang, nanatili siyang tahimik at inulit lang ang ginagawa niya. Lahat ng taya niya ay laging inilalagay matapos magsimula ang roulette wheel at bago isara ng dealer ang pagtaya. Sa gabi ring iyon, umalis siya ng kasino na may dalang 100,000 libra. Kinabukasan, bumalik siya. Parehong table, parehong timing, parehong katahimikan. Muli, tumaya siya 6 na segundo matapos magsimula ang gulong at tumama uli. Sa ikatlong araw, higit sa ₱1,000,000 na ang nawala sa Late Casino. Pero walang makaintindi kung paano. Walang daya, walang kakaibang chips, isang cellphone lang at stopwatch ang gamit niya. Ito ang kwento ni Nico Tosa, ang taong nagpatalo sa kasino. Noong summer ng 2003, sa isang tahimik na iskinita sa Croatia, mag-isa si Nico sa isang kainan. Tumingin siya sa oras, parang may hinihintay. Ilang minuto lang, dumating sina Maynard at Livia. Nagsimula silang pag-usapan ang mga napansin ni Nico sa ilang roulette wheels. May kakaibang galaw at maliliit na pattern na hindi halata. Kinuha niya ang Nokia phone at silver PDA mula sa bag niya at ipinaliwanag na pwedeng i-hack ang roulette gamit ang mga ito. Plano niyang subukan ito sa malaking kasino at pinili niya ang Leith Club sa London. Tahimik lang si Livia habang iniisip ang bawat detalye. Si Maynard naman ay nagtatanong ng teknikal na bagay. Kailangan ni Nico ng 2 mapagkakatiwalaang tao. Nagkasundo silang gawin ito sa loob ng 3 linggo sa isang table sa loob ng 3 gabi. March 14, 2004, dumating si Maynard sa London at nag-check-in sa maliit na hotel malapit sa kasino. Sumunod si Livia na nag-book ng ibang kwarto gamit ang ibang pangalan. Nag-ikot siya sa paligid para obserbahan ang lugar. Mga bukas na pinto, eskinita at mga taxi. Kinagabihan dumating si Nico na may dalang sports bag lang. Pumili siya ng kwarto malapit sa fire escape. Nagtipon silang 3 sa kwarto ni Maynard para sa final review ng plano. Kinabukasan, dumiretso sila sa kasino. Sa loob, marble ang sahig, pulang upuan, at sobrang taas ng minimum bet. Umupo si Livia malapit sa roulette table para magmasid, si Maynard sa bar, at si Nico malapit sa wheel. Pinag-aralan nila ang galaw ng bola, spin ng dealer, at oras ng bawat taya. Si Maynard ang nagre-record ng mga pattern, si Livia ang nagbibilang ng shift changes ng staff, at si Nico ang nagche-check ng equipment kung nakasync. Bumalik sila sa hotel para i-update ang tala. Sino sa staff ang alerto, anong oras ang pinaka-busy, at aling tables ang may signs ng wear and tear. Sinubukan uli ang gadgets nila, cellphone readings at PDA calculators. Inihanda nila ang lahat para sa gabi ng operasyon. March 15, 2004, alas 9 ng umaga, si Maynard ang unang pumasok sa kasino at pumili ng mesa. Sumunod si Livia na nagmasid sa security at umupo malapit sa kanya. Huling pumasok si Nico. Pumwesto malapit sa haligi, sapat para makakita pero hindi halata. Simple lang ang galaw nila. Si Maynard, small bets lang. Si Livia, nakafocus sa kilos ng staff. Si Nico, sinusukat ang bilis ng bola at pinagmamasdan ng wheel. Gumamit siya ng cellphone at PDA. Pagkatapos ay nagbigay ng maliit na signal. Tumaya si Maynard sa isang grupo ng mga numero. At gaya ng inaasahan, tumama sila. Walang selebrasyon, tahimik lang. Inulit nila ito. Random small bets, kasunod ng kalkuladong malaking taya. Panalo sila lagi. Bago maghating gabi, si Maynard ay nanalo na ng £100,000. Pinalitan niya ito ng paunti-unti. Tapos umalis silang 3 pabalik sa hotel. Habang nagre-review sila, napansin ng casino manager na si John Wooden na may kakaiba. Pinanood niya ang surveillance video ng gabi at napansin ang pattern. 6 na segundo matapos magsimula ang bola, laging may taya sa parehong lugar. Tinawag niya ang kaibigang si Barnett, isang casino fraud expert. Nagsimula silang maghinala. Baka may signaling device, magnet o sabuatan. Pero walang ebidensya. Kaya sa gabi ng March 16, minamana nila ang 3. Inulit ng grupo ang routine. Si Maynard, mula ₱70,000, ay naging ₱1.2 milyong ang panalo. Binayaran siya ng kasino gamit ang tseke at cash. Kinabukasan, habang inaaral muli ang video, napansin ni Wooden na sobrang accurate ang mga taya. Hindi ito swerte lang. Sinabihan niya ang team na huwag manggulo, pero obserbahan ng mabuti.
Nagpa-close up pa siya ng kamay, damit at sapatos ng tatlo para makita kung may nakatagong device. Dumating ang gabi ng March 17th, ang huling gabi. Mas maraming staff at may mga nakasibilyan pa. Dumating si Maynard, kita agad ang tensyon sa paligid. Sumunod si Livia, tahimik lang pero alerto. Nang papalapit na si Nico sa usual niyang pwesto, isang signal mula kay John ang nagpahinto sa lahat. Pumunta ang security at pinakiusapan si Maynard na umalis sa mesa. Si Livia at Nico ay agad ding dinala. Walang iskandalo, tahimik lahat. Dinala sila sa backroom para maimbestigahan. Walang umamin, walang nagsalita ng sobra. Tinest lahat ng gamit nila. Ang forensic team, tanging mga kalkulasyon lang ang nakita. Bilis ng bola, ikot ng wheel, hula base sa timing. Pero ayon sa Gambling Act of 1845, hindi ito illegal. 3 araw matapos ang insidente, sinampahan sila ng kaso dahil sa paggamit ng electronic devices. Pero sabi ng mga abogado, walang batas na nagbabawal dito at walang ebidensyang may daya. Sang-ayon ng hukom, walang ebidensya ng dayaan o pakikialam sa bola o wheel. Itinago ng kasino ang siyam na ₱100,000 na tseke, pero nang walang makitang ebidensya, ibinaba ang kaso at ibinalik ang tseke. Pinalitan ng Late Casino ang lahat ng roulette wheels nila, pero wala na ang pera. Para kina Nico, Maynard at Livia, tapos na ang laro. Ilang buwan ang lumipas, naglabas ng bagong batas ang UK na nagbabawal sa kahit anong device na pwedeng magbigay ng advantage sa casino. Nagbago rin ang Elite Club, nagpalit ng security team at muling nagsanay ang mga staff. Pati ibang casino ay nagsuri ng kanilang roulette wheels para sa sira o luma. At sa huli, ang tanong ng marami, sa sugal ba, laging ang casino ang panalo? Pwede kang kumita ng totoong pera dito kay Paldo Plus. Nag-o-offer sila dito ng multiple games kaya makakapili ka ng gusto mong laruin. Para makapaglaro ka dito ay kailangan mo lang pindutin yung link na nilagay ko dyan sa comment section. Pagkatapos ay mag-register ka ng account. Maraming iba't ibang games ang pwede mong laruin dito tulad nitong Super Ace. Napakadali nga lang manalo dito at napaka-convenient pa dahil di mo na kailangan lumabas para maka-access sa mga casino games. Trending nga ito sa iba't ibang social media platforms kaya masasabi mong lihiti mo talaga ito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga master? Laro na tayo dito kay Paldo Plus. Click the link on the comment section below.